Maraming salamat po sa inyong paganyaya sa akin, no, para po maging isa sa mga panauhing tagapangaral sa inyo pong ikasyam na taong anibersaryo. Baon-baon ko ngayon ang mainit na pagbati ng ating pong mga kapatiran doon sa kabilang dulo ng Laguna, mas malapit sa Metro Manila, sa San Pedro, ang Christ My Refuge Reformed Church. Kami po'y batang church pa lamang, ano. Si Pastor Rog po yung nag-preach sa aming covenanting, May 2024, tama, no? And then kailan lamang po nung nakaraang May 1, nag-celebrate kami ng aming very first church anniversary as a covenanted church. Ang inyo pong church ay isa sa mga palagi namin ipinapanalangin sa aming pong corporate prayer meeting or church prayer meeting. And we are really encouraged, no, lalo na sa mga panahon na katulad nito, no, na every Lord's Day tila parang ganito ang normal sa inyo, ano, na meron kayong kasabay dito sa kabilang side, no, ng mga event. Though ganyan ang inyong situation, the Lord is blessing this church. And isa po yan sa nakaka-encourage para sa akin personally at sa amin din, ano, bilang isang church. Yung pong pamagat ng sermon na nilagay ko dito, halos kamukha ng tema ng inyo pong anibersaryo sa ikasyam na taon na ito. Pinamagatan ko po ang ating sermon, The God Who Works Great Things Even Through Small Things. Ang Diyos na gumagawa ng mga dakilang bagay kahit sa pamamagitan ng mga simple o mga maliliit na bagay. At ang ating pong text for this afternoon ay matatagpuan po sa Zechariah chapter 4, verses 6 to 10. Zechariah chapter 4, verses 6 to 10. Hayaan nyo basahin ko po sa inyo mula sa ang bagong ang Biblia translation. Verse 6. Sinabi niya sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano ka, o malaking bundok, sa harapan ni Zerubbabel, ay magiging kapatagan ka, at kanyang ilalagay ang pangunahing bato na may pagsisigawan ng biyaya sa kanya. Bukod dito ay dumating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi, ang mga kamay ni Zerubbabel ay siyang naglagay ng pundasyon ng bahay na ito. Ang kanyang mga kamay ay siya ring tatapos nito. At malalaman mo na ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa inyo. Verse 10. Sapagkat sinong humamak sa araw ng maliliit na bagay, sapagkat sila'y magagalak at makikita nila ang batong pabigat sa kamay ni Zerubbabel. Ang pitong ito'y mga mata ng Panginoon na nagpaparot parito sa buong lupa. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa sa kanyang banal na salita. I know many of you are familiar with Hudson Taylor. Si Hudson Taylor po, when he decided to go to China at around 17 years old, a very, very young age, as a missionary in December of 1849, humarap siya ng napakaraming mga obstacles. At ang isa sa mga obstacles na hinarap ng lalaking ito in his desire to become a missionary to the Chinese people was, of course, the difficulty of learning the Mandarin language. So that's number one. And then, ang isa sa mga naging problema din niya during that time ay katulad din yata ng problema ng maraming mga misyonero, no? Maging sa ating modern time, ay ang kakulangan ng financial support. So that's the other obstacle. And then the third obstacle is the fact that, ito siguro yung isa sa mga pinakamahirap para sa isang 17-year-old na gustong maging misyonero, he fell in love with a woman during that very crucial time ng kanyang pagde-decide ng pagiging misyonero sa mga Tsino. And then idagdag mo pa dyan sa mga obstacles na hinarap ni Hudson Taylor during this time ay yung mga negative comments ng mga, hindi ng mga batang miyembro, no? Kundi yung mga matatandang miyembro ng kanilang iglesia. He was a part of a Baptist church during this time.
At ito pong mga matatandang miyembro ng kanilang iglesia were actually discouraging him na sayangin ang kanyang buhay doon po sa pagpunta sa mga paganong tao sa bansa ng China. Siguro wala na pong mas hihirap pa sa mga obstacles na ito, wala na pong mas lalala pa sa mga difficulties na ito na hinarap ng isang aspiring missionary at batang-bata na si Hudson Taylor. Pero history would tell us na ito pong si Hudson Taylor, pumunta siya sa China, nakarating siya sa China. Nakalapag siya sa China noong March of 1854. At hindi lang po siya nagtagumpay sa pagpunta sa China, nagtagumpay din siya sa pagtatatag ng isang missionary society na kung tawagin o tinawag ng China Inland Mission. Exactly 11 years after ng kanyang paglapag sa China, June of 1865. At ginamit ng Panginoon ng China Inland Missions to reach millions of Chinese with the gospel of Jesus Christ. Ang isa po sa mga motto ni Hudson Taylor ay ito: a little thing is a little thing, but faithfulness in a little thing is a big thing. Hindi natin i-deny na ang mga maliliit na bagay ay maliliit na bagay, pero ang pagiging tapat kahit sa mga maliliit na bagay, sa mata ng Diyos ay isang malaking bagay. At maaaring ito ay nag-reflect ng kanyang understanding nung isa sa mga talinghaga ng Panginoon sa Matthew 25, verse 25 o verse 21 na sinasabi sa kanya ng Panginoon, maganda ang ginawa mo, mahusay at maasahang alipin, na pagkatiwalaan ka sa kaunting bagay, kaya't pamamahalain kita sa maraming bagay. Makigalak ka sa iyong Panginoon. What matters most is not the scope or even the immensity of the work set before us by the Lord, but the God who initiated that work and who also promised to complete the work through us by the power of His Spirit. Ang aking pong mensahe para sa inyo sa hapong ito ay gusto kong ibigay sa ganitong pamamaraan. As long as we respond to our Lord with trusting obedience, we can see Him accomplishing greater things even through small things. Ulitin ko po yan. As long as we respond to our Lord with trusting obedience, we can see Him accomplishing greater things even through small things. Ang una po sa mga major points na gusto ko nang i-share sa inyo ngayon ay ito: our God who promises great things. Our God who promises great things. Ang Diyos po natin ay isang Diyos na nangangako na kaya niyang gumawa ng mga dakilang bagay. Ang templo ay sentro hindi lang sa pananampalatayang Hudyo, ang templo po ay sentro maging sa kanilang identity as Jews. Kaya po napakalaking issue para sa mga Hudyo ang templo. The absence of the temple signifies the erosion of their national identity as well as their national security. Ang propeta Zacarias, kasama ng isa pang propeta ng pangalan ay Haggai, ay nagministeryo sa panahon kung saan ang Huda ay pinabalik ng emperador ng Persia sa kanilang sariling lupain from being an exile to Babylon for more than 70 years. It was around 538 BC when Cyrus allowed ito pong mga Hudyo na makabalik muli sa kanilang sariling lupain at makapag-reestablish ng kanilang buhay. At kasama sa mga plano nila na gawin sa kanilang pagbabalik sa kanilang sariling lupain ay ang pagtatayong muli ng nasirang templo. That was, I think, the turning point nung history ng Israel. Before they were totally exiled to Babylon, the temple was destroyed.
Okay, the temple was destroyed. And when Cyrus allowed them to return o bumalik sa kanilang sariling bayan, yung una nilang gustong simulan na gawin. And actually, many scholars believe that there was an initial attempt na i-rebuild ang temple sa pamamagitan ng pamumuno ng isang prinsipe ng Juda ng pangalan ay si Sheshbazzar. Kaya lang sa kasawiang palad, because of powerful opposition, at kasama na dyan, napaka-konting resources, ito pong desire nila to rebuild the second temple was abandoned for the next 20 years. It was started, siguro naglagay ng kaunting mga pundasyon, but because of so many challenges and obstacles, nahinto ang pagtatayo at ang planong pagtatayo ng pangalawang templo sa Jerusalem. At ito yung eksaktong panahon kung saan faithful obedience was considered a scarcity and pragmatic mindset ruled the day na dumating ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel. This was the exact time. It was a time of scarcity and pragmatism that the word of the Lord came to Zerubbabel. At ito matututunan natin that our God can promise great things even during times of scarcity. Diba tayo? We often measure the greatness of God with plentiness, o yung karamihan, yung abundance. But His ability to do great things is not measured by plenty nor hindered by deficiency. His work can be established even in the midst of absence. Yung mga pagkakataon sa ating mga iglesia, dumarating yung panahon na tila tagtuyot. Dumarating yung panahon na tila walang accomplishment ang Espiritu ng Diyos. Tila tahimik ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagliligtas ng mga makasalanan. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi kumikilos ang Diyos. Kumikilos ang Diyos even in the midst of our so-called absence. Note, yung pong salita ng Panginoon na dumating kay Zerubbabel ay dumating kung saan ang Huda ay hindi nakakakita ng anumang promising sa kanilang current situation. Dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Zechariah, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Haggai para sa bayan ng Huda at para kay Zerubbabel, the governor of Judah, during the time that the situation was not really promising. Ang description ng author ng letter to the Hebrews regarding faith becomes very significant at this particular point. Doon sa chapter 11 verse 1, ang sabi diyan ng pananampalataya ay pagiging tiyak sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. The people of Judah believed for the longest time that as long as the physical temple is present, secured sila. Hanggat nakikita nila ang kahanga-hangang templo, the first temple I mean, masaya sila, secured sila. Panatag ang kanilang pananampalataya. Their faith has remained strong as long as the temple stands. Ang nakakalungkot, hindi ito totoong pananampalataya. It was no longer the God who inhabits the temple, the object of their faith. It's the temple itself. And their unfaithfulness has eroded, ang totoo niyan, even before the temple was destroyed, wala na silang pananampalataya sa Diyos. Tinalikuran na nila si Yahweh. Tinalikuran na nila ang kanilang pakikipagtipan sa Diyos. It was because of this loss of their faith in the Lord na nagresulta ng pagpapatapon sa kanila ng Diyos sa bansang Babylonia. Pero ito ang maganda. Bagamat ang bayan ng Israel ay hindi naging tapat, ang Diyos ay nanatiling tapat.
The Lord will not totally abandon His chosen people. The Lord has once again spoken, and His words contain promises of great things for His people. At dito po sa pangangako ng Diyos na ito, sa pamamagitan ng Propeta Zechariah, I would like to highlight two things. Number one, He promised that His work will be done through the power of the Spirit. So that's the first thing regarding this God who makes promises to do great things. He will do things through the power of His own Spirit. Sabi sa verse 6, hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Itong talatang 6 may nagbibigay sa atin ng glimpse as to the possible reason kung bakit yung unang tangka na itayo muli ang Second Temple failed. And what was that? Ito pong mga tao na ito na unang nagtangka na itayo ang pangalawang templo, sinubok nilang itayo ito sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng tao at sa kanilang sariling pamamaraan. Walang question, pagdating sa kanilang sincerity, we would like to rebuild the temple. But the problem is, they tried to do it with the use of human power and resources. Of course, hindi naman natin i-deny, mga kapatid, at kahit kayo, alam ninyo yan, kayo na mga nakapag-aral ng history, mapapatunayan na ninyo na napakaraming mga mahuhusay na mga tao ang gumawa ng hindi mabilang na mga dakilang bagay sa pamamagitan ng kanilang sariling talino, sa pamamagitan ng kanilang sariling pamamaraan, sa pamamagitan ng kanilang sariling diskarte. We do not deny that. Hinahangaan natin yan. And in fact, we are actually benefiting from many of those great works of these great people. Subalit, kung susubukan ng tao na gawin ang nais ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas at sa kanyang sariling pamamaraan, that's a completely different story. Kahit po sa pasimula pa lamang, itinuro na sa atin ng Diyos, pinatunay na sa atin ng Diyos na siya ay may kakayahan na gawin ang mga bagay para sa kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan kahit maging ng kanyang salita. Remember, in Genesis chapter 1, sinabi sa atin that God has made the heavens and the earth by simply uttering them into existence. Pagbasahin mo yung Genesis chapter 1, at doon paulit-ulit na sinabi at sinabi ng Diyos at sinabi ng Diyos at sinabi ng Diyos. God didn't even lift a finger, but He created the entire universe. He created the heavens and the earth by simply saying them into existence, uttering them into existence. The power of God's word is there. And when you come to the New Testament, you will also see the same thing. The New Covenant testifies to the inherent power of the Word of God. Sabi sa John chapter 1, verse 1 and verse 14, noong simula pa lamang ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at naninirahan sa piling natin na puspos ng kagandaang loob at katotohanan, nasaksihan namin ang kanyang kaluwalhatian, isang kaluwalhatian na tulad ng sa kaisa-isang anak na nagmula sa Ama. Ano po sinasabi ni John sa mga talatang ito? Pinagtibay ng Diyos ang kanyang bagong tipanan sa pamamagitan ng gawa ng kanyang sariling salita. At sino ang salita ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kita mo, even from the very beginning, Old Testament, New Testament, the Lord repeatedly
prove that His Word has power. At dito po sa ating passage, sinasabi, and the Word of the Lord came to Zerubbabel. And as it has always been, God has never started His work without first speaking to His people. Palaging ganon. Every time God wants to do something great, He will speak to His people. Magsasalita siya sa kanyang mga tao. Familiar tayo dun sa prophetic formula. Thus saith the Lord. Ganito ang sabi ng Panginoon. Madalas, pag nababasa natin itong phrase na ito sa Old Testament, we are being signaled that here comes the authority of God being given to the ministry of the prophet. Okay? Thus saith the Lord. Yun yung indication na itong prophet na ito is empowered by God and authorized by God. Therefore, the people should listen. Yun ang lagi nating naiintindihan pag naririnig natin ang phrase na ito. Ganito ang sabi ng Panginoon. But this phrase also promises actual fulfillment of what God desires to do in what He has said. Hindi lang po nagpapatunay sa atin na ang Diyos nagbibigay ng authority, nagbibigay ng enablement, empowerment sa kanyang mga prophet na kanyang sinugo by using this phrase, but this is also God telling His people, I am promising you right now that I will do whatever I said. Gagawin ko kung ano man ang aking sinabi. And this very crucial moment, Zerubbabel and the people of Judah, together with Joshua the high priest, received the word of the Lord from the prophet Zechariah. At this very crucial time, ng pagtatayo muli ng Second Temple, the work was initiated by what the Lord has said. And that's very crucial sa ating understanding of this passage. Hindi po yung mga tao ng Huda ang nag-initiate ulit sa pangalawang pagkakataon ng pagtatayo ng templo. It was God Himself. God Himself was the one who initiated the work of rebuilding the temple by the very time when the prophet said, the word of the Lord has come to Zerubbabel. That changes everything. Diba mga kapatid? Diyos na mismo ang magpapasimula ng kanyang gawain ng pagtatayo muli ng templo. At ito ay kanyang sinabi. Nangako ang Diyos na itatayong muli ang templo, subalit hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng sino mang tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. It will be done by His own initiative and through His own power. Tandaan natin, every time God promises something, He always back it up with assurance. Ang Diyos po natin ay hindi po Diyos na puro salita lamang. Ang Diyos po natin ay hindi po Diyos na puro pangako lamang. Ang Diyos po natin na nagsasalita at nangangako ay Diyos na gumagawa. O pwede nating sabihin na ang Diyos natin na nangangako at nagsasalita, tinutupad ang kanyang pangako, ginagawa ang kanyang sinasabi. This time, He promised to Zerubbabel, the governor of Judah, that the second temple would be finished and He would provide what would be needed for this to happen. Hindi lang sinabi ng Diyos doon sa salitang dumating kay Zerubbabel mula sa propeta Zechariah na sisimulan muli ang pagtatayo ng templo, sinabi ng Diyos, tatapusin ninyo ang templo. You will not just start the work, but you will finish it. You will complete it. Pero, ako ang magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong kakailanganin. It is not what Zerubbabel nor the people of Judah can produce resourcefully, but what God can give them providentially.
Ang Diyos ang magbibigay ng kung anong kailangan nila para matayo at matapos nila ang pangalawang templo. Pansinin niyo po doon sa verse 2, ito pong mga salita na ito pong mga pangako na ito ni Yahweh kay Zerubbabel at sa bayan ng Huda sa pamamagitan ng propeta, encapsulated in a vision. Pansin niyo ba yan? Babasahin niyo yung buong Zechariah chapter 4. This all started with a vision. And what was that vision? The vision of a golden lampstand. Ano? Pangitain ng isang lampstand na ginintuan. Sa Hebrew, menorah, word na ginamit. Yan yung sinabi sa verse 2. But what is really interesting dito po sa ilawan na ito, with 7 lamps, and besides na may 7 lamps siya, meron pa siyang 7 lips on each lamp. Puro 7. Ang pinaka-interesting para sa akin dito sa lamp na ito was the bowl on top of it. Meron daw pong bowl sa ibabaw ng ginintuang ilawan, according to verse 2. And the description implies that this bowl serves as a receptacle para dun po sa oil na kailangan ng lampara para manatili siyang merong ilaw. At yung oil na yon, pag binasa mo yung verse 3, ay galing dun sa isang olive tree o sa mga olive trees. Actually, maraming olive tree yung sinabi dyan. And it appears na ito pong mga olive trees na ito nagpo-provide ng oil dun sa golden lampstand. At yung oil na pinoprovide itong olive trees na ito, hindi maubos-ubos. At itong oil na binibigay ng olive trees na ito dun sa golden lampstand, hindi kailangan ng intervention ng mga human priest. Sa temple, kailangan ng human priest kasi yun ang isa sa mga trabaho nila, panatiliing merong sindiang ilawan sa loob ng templo. Bukod sa marami pang mga trabaho ang mga priests, no, sa loob ng templo. Pero itong golden lampstand na ito, it appears that it is a self-sustaining golden lampstand. Walang tao ang kailangan mag-maintain sa kanya, walang priest ang kailangan magsindi sa kanya, at walang priest ang kailangan manatiling maglagay ng oil para hindi mamatay ang apoy. What does that mean? After ng vision na ito, dumating yung verse 6. Ano ulit ang kasulat sa verse 6? Sabi, hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang ibig lamang sabihin ito, ang Diyos mismo ay nangangako na ang trabaho o ang gawain ng pagtatayong muli ng pangalawang templo ay gagawin niya with supplies of resources outside of the very capability of Judah. Kumbaga, hindi Judah ang magpo-provide sa kanyang sarili ng lahat ng kailangan niya para maitayo ang templo. Just like the golden lampstand, mananatiling may ilaw with oil coming outside of itself without the assistance of any human priest. Self-sustaining golden lampstand. So that will be the work of rebuilding the temple. God Himself will be providing all of the needed resources for the temple to be completed. Hindi po Judah, hindi si Zerubbabel, hindi si Joshua, at hindi si kung sino-sino man ang hahanap ng paraan, ang hahanap ng mga pangangailangan para ma-rebuild ang temple. It is the Lord who will do it for them. We can never do the work of the Lord. Tandaan natin to, mga kapatid. Hindi natin magagawa ang gawain ng Panginoon kung aasa tayo lagi sa ating sariling lakas at pamamaraan. Katulad lang kayo ng mga unang nag-attempt na itayo ang pangalawang templo. You will end up what? Abandoning the work. Pero this time, the Lord is telling Zerubbabel, matatapos ang templo, pero sa pamamagitan ng aking sariling pamamaraan. He teaches here very clearly that God's work will be done only through supplies outside of themselves. It is only when we learn to rely on the power of the Spirit
that we can see God's work done through us. Siguro may mga panahon tayo na parang nanghihinawa tayo, bakit ganito ang aming church? Bakit parang walang bunga? Bakit parang walang ginagawa ang Panginoon? Puro panahon ng mga maliliit na bagay. Puro panahon ng mga insignificant things and results. Kung tayo po ay kikilos sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, makikita natin ang Diyos gagawa sa pamamagitan natin. Secondly, hindi lang po nangako ang Diyos that He will do this work through the power of His Spirit. Secondly, God is also promising that this work will overcome even the greatest of obstacles. Sabi sa verse 7, ano ka, o malaking bundok sa harapan ni Zerubbabel, ay magiging kapatagan ka, at kanyang ilalagay ang pangunahing bato na may pagsisigawan ng biyaya sa kanya. Mga kapatid, ang gawain ng Panginoon will never continue without obstacles. Kung umaasa po kayo na ang gawain ng Panginoon sa iglesyang ito ay magpapatuloy na walang obstacles, walang hadlang, walang challenges, then you are dreaming. That will never happen. Ang kaaway po natin, kung naiintindihan natin kung sino yung kaaway natin, maiintindihan natin na hindi po siya mananahimik at hindi siya mananatiling kampante while seeing the people of God accomplishing great things for Him. Nakikita natin ito nangyayari sa maraming mga churches. Kapag pinagpapala ng Diyos ang ministeryo ng pangaral ng kanyang salita, nagkakaroon ng kaligtasan ng mga makasalanan patungo sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na ginagawa ng kaaway. Nagtatanim ng mga binhi ng pagkakahiwa-hiwalay o pagkakawatak-watak sa loob ng iglesia. Ganun lagi yung nangyayari. Try to do your own survey among churches, reformed man o hindi. Whenever God accomplishes great things, even through small churches, yung enemy hindi mapakali maglagay ng mga binhi ng pagkaaway, pagtatalo, na nagiging dahilan ng kanilang pagkakahiwa-hiwalay. Nasa very nature na po ng kaaway natin na gumawa ng lahat ng kaya niya para hadlangan ang obvious na pag-advance ng gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Tandaan ninyo, kung nagliligtas ang Diyos sa isang iglesia, nandun lagi yung kaaway, maglalagay ng mga binhi ng dahilan at paraan para yung iglesia na yun masira. Hindi natin pinag-uusapan dito kung mega church man yan, small church. As long as God is doing His work through this church, expect mo yung kaaway. Yung pong unang attempt na tayo ulit yung templo was challenged with great obstacles. At dahil sila po ay gumagawa sa pamamagitan ng kanilang sariling pamamaraan, sariling diskarte, nag-fail sila. This time, it was not the people of God that tried to initiate the work. Rather, God Himself initiated His own work. Nagpadala ang Diyos ng propeta, si Zechariah, na may dalang pangako ng kapangyarihan ng paggawa ng kanyang templo. Pero pansinin ninyo, yung pangako ng Diyos na sinasabing gagawa ako ng dakilang bagay sa inyong kalagitnaan, ay may kasamang problema, obstacles. Hindi naman po nangako ang Panginoon na walang problema, walang obstacles if you want to do His work. Pero pansinin niyo yung sinabi dito sa talatang ito. Meron pong phrase, ginamit, the great mountain. Yung sa vision, sinabi, oh, great mountain, you will become plain. Maraming possible interpretation, mga scholars nagkakagulo kung anong gandang interpretation dyan.
Yung isang grupo, sabi nila, pwede niya na literally i-interpret na yung trabaho ng mga mason, yung mga trabaho ng mga gumagawa sa templo, di ba, bago ka makapagtayo ng templo, kailangan mong tipak-tipakin ng malalaking mga bundok. No, para kumuha ka ng mga materyales, at yung mga materyales na yon, isi-shape mo, pagpapatong-patungin mo para mabuo mo ang isang gusali. Sabi ng ibang scholars, yun yung tinutukoy na Great Mountain. Sabi naman ng isang grupo, hindi. Pwede yung Great Mountain dyan is a metaphor referring to the opposition ng mga kaaway nilang mga Samaritano. And even the difficult economic and spiritual condition ng Judah during this time, kababalik lang from Babylon. After 70 years, bumalik sila sa Babylon. Siyempre, wala pa silang mga trabaho, magsisimula ulit sila ng buhay, kung sila kukuha ng resources, no? Para isuporta sa pagtatayo ng second temple. Of course, they don't have that. So, yung sabi ng ibang mga scholars, that's the interpretation. Ngayon sa akin, whatever interpretation na gusto mo, the meaning is simple. The great mountain shall become plain, and the temple will be completed with all the people of God shouting, grace, grace to it. Kahit anong interpretation mo, literal, metaphorical, ang point, ang anumang hadlang sa gawain ng Diyos, papatagin niya, aalisin niya, hahawiin niya, at anumang gawa na kanyang pinasimulan, tatapusin niya. Ganon din po sa atin, pangako ng Diyos sa ating iglesia. Aharap tayo sa maraming mga malalaking bundok, obstacles, challenges. Hindi mawawala yan. The Lord didn't promise. Kahit yung Christian life natin, hindi naman pinangako ng Panginoon na walang suffering. Ang totoo nga, sinabi ng Panginoon, expect sufferings. Pero nung pangako ng Diyos, hahawiin niya kung gagawin natin ang lahat ng bagay na ito sa kanyang sariling pamamaraan at ayon sa kanyang sariling kapangyarihan. No matter how hard the obstacles, the work of God will continue. It will never be abandoned. Mga kapatid, hindi tayo susuko, hindi tayo hihinto. Kahit ganyan, parang lagi tayo na-overwhelm ng ingay ng ating kapitbahay. Hindi tayo hinto, hindi tayo susuko. Dito tayo nilagay ng Panginoon di ba? Nagkamali ba ang Diyos na nilagay kayo sa lugar na ito? Of course not. Obstacle ba ito? Yes. Is it a great obstacle? Of course it is. Ano sabi ng Panginoon? Kung gagawin mo ang trabaho ko sa pamamagitan ng aking sariling pamamaraan at kapangyarihan, hahawiin ko yung bundok. Maaaring hindi tanggalin ng Panginoon, but the work will continue. It will never be abandoned. It will never stop. Anong sabi ni Apostle Paul, Philippians 1:6? Lubos ang aking pagtitiwala na ang Diyos na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ang tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Ang Panginoon po natin, hindi katulad natin, laging pasimula lang. Yung anak ko pong bunso ay nag-aaral mag-gitara. Tawag ng mga ate ko yun sa kanya, intro boy. Ang ibig sabihin, puro simula. Maganda, pag pinakikinggan mo, ang ganda ng intro. Pagkatapos ng intro, tapos na rin yung tugtog niya. Intro boy. Ang Panginoon po hindi gano'n, hindi puro pa simula. Ang Panginoon pag nagsimula, tinatapos niya. Kaya mga kapatid, dito sa Providence Reformed Baptist Church, nagsimula ang Diyos ng kanyang gawain dito, tatapusin niya. Tatapusin niya. God will never start something which He will never complete in the end. Kahit maraming obstacles, kahit maraming challenges, hindi sapat yan para yung mga tao ng Diyos umayaw. Para yung mga tao ng Diyos ay nasa gitna pa lang, susuko na. Hindi. God promised that we will finish the work even when the great obstacles will try to hinder us from continuing. Let's go to the second major point. Our God is not only the God who promises to do great things, our God is actually the God who delivers even through small things. He delivers even through small things.
Ang Diyos po natin, hindi lang puro pangako, He will accomplish whatever He said, and He will do them even through meager means. Pagkatapos na dumating ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel, nangangako na itatayong muli ang pangalawang templo at matatapos ito sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, dumating muli ang pangalawang salita ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Zecharias para kay Zerubbabel. And this time, hindi lang nangangako ang Diyos na meron siyang gagawin sa pangalawang salita ng Diyos na dumating kay Zerubbabel sa pamamagitan ng propeta Zecharias. Sabi niya, I will be doing this even through small things. Two things gusto ko i-highlight dito. Number one, the work of God will not or will be done through the service of His faithful people. Ang gawa ng Panginoon, gagawin niya sa pamamagitan ng paglilingkod ng kanyang mga tapat na tao. Verses 8 to 9, anong sabi diyan? Bukod dito'y dumating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi, ang mga kamay ni Zerubbabel ay siyang naglagay ng pundasyon ng bahay na ito, ang kanyang mga kamay ay siya ring tatapos nito. Our God works through outside means, and He accomplishes His very purposes through them by His own Spirit. Sabihin ng iba, mahina pala ang Diyos mo, gumagamit ng pamamaraan bukod sa kanyang sariling salita at kapangyarihan. Ibig bang sabihin, talagang mahina ang Diyos kasi kailangan niyang gumamit ng pamamaraan? No. Ang totoo niyan, pinapatunayan nga nito na makapangyarihan ng Diyos. Bakit? Dahil kaya ng Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay kahit sa pamamagitan ng mga insignificant na pamamaraan. Sino ba si Zerubbabel? Meron bang inherent sa kanya na quality na nagbibigay ng guarantee na matatapos ang pagtatayo ng pangalawang templo? Special ba si Zerubbabel? O totoo, si Zerubbabel ay direct descendant ni David. Sabihin natin. Okay? Being the grandson of King Jehoiakim. Making him what? Worthy heir sa throne. Ibig sabihin, pwedeng may restore ang monarchy. Diba? Nawala yung monarchy nung sila ay na-exile. This time, na bumalik na sila dahil nagpapatuloy ang linya ng lahi ni David, pwedeng ibalik ang trono ng hari ng Israel. At na maaaring nagbigay din ito ng pag-asa sa mga Israelita nung panahon na yan. Totoong si Zerubbabel ay isang tapat na lingkod ng Panginoon. Naging kasangkapan niya para makumpleto ang pangalawang templo. Pero wag nating kakalimutan, Diyos pa rin na gumagamit ng kanyang mga matatapat na lingkod ang totoong importante dito sa usapin na ito. Hindi si Zerubbabel, hindi si Joshua na high priest, hindi si Propeta Zecharias, hindi si Propeta Haggai, hindi sila. Ang Diyos ang pinakamahalaga sa usapin ng pagtatayong muli ng pangalawang templo. In fact, hindi lang naman mag-isa si Zerubbabel, di ba? Marami siyang kasama. Doon sa Haggai chapter 2 verse 2, pinakilala doon si Joshua. Di ba? The high priest, kasama rin ni Zerubbabel noong time na yan. Totoo, si Zerubbabel, si Joshua the high priest, ginamit ang kasangkapan ng Diyos para makompleto ang pangalawang templo, pero wag nating kakalimutan, wag nating makalimutang paalalahanan yung mga sarili natin. It is God who will finish it through them. Ang Diyos ang tatapos ng kanyang templo sa pamamagitan lamang nila. The good news, hindi na itayo ang pangalawang templo, hindi na kompleto ang pangalawang templo dahil kay Zerubbabel o dahil kay Joshua na high priest. Ang good news, na itayo ang pangalawang templo, natapos ito dahil ang Diyos gumamit ng mga tapat niyang lingkod. Ganon din po sa atin, sa panahon natin ngayon. Magpapatuloy ang gawain ng Diyos as long as there are faithful servants in the church. Hindi tayo dapat magsawa, hindi tayo dapat huminto. Mag-isa lang ako.
Ako lang, si Pastor Rog lang lagi. Sa inyo nga po, meron kayong beacon. Sa amin, wala. Ako lang mag-isa. No? For the information of some of you, ako po ay isang dialysis patient. I'm a single pastor of our church. Kung ang mindset ko ay katulad ng mindset nitong mga tao na ito, kaya kong gawin yan in my own power. Baka hindi na ako umabot sa celebration ninyo ng 9th anniversary ngayon. Hindi tayo. Hindi ikaw. Hindi yung mga leader. Kundi ang Diyos ang gumagawa sa kanyang iglesia. At tayo, kinakasangkapan lamang. Kinakasangkapan ng Diyos. The point of the matter is that God will be with them this time around, and this explains why the work will become a success. Kaya nagtagumpay yung second attempt ng pagtatayo ng pangalawang templo dahil sila ay gumawa at kumilos ng umaasa sa kapangyarihan ng Diyos at dahil ang Diyos kinasangkapan sila. Hindi pwedeng mawala yung dalawang yun. The prophet Haggai also, kasama ni prophet Zechariah during this time, nagbigay sa atin ng context dun sa kanyang sinulat, dun sa Haggai chapter 2 verses 4 to 7. Yan yung basahin ko sa inyo. This prophet Haggai was a contemporary of prophet Zechariah. Ibig sabihin, dalawa yung propeta na nangangaral ng salita ng Diyos during this time of the rebuilding of the second temple. Sa kanyang sulat, ganito sinabi niya, gayon may magpalakas ka ngayon, o Zerubbabel, sabi ng Panginoon, at magpakalakas ka, o Josue, na anak ni Jehozadak, na pinakapunong pari, lakasan ninyo ang inyong loob, kayong sambahayan sa lupain, sabi ng Panginoon, kayo'y magsigawa, sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Ulitin ko yon. Ini-encourage ni Propeta Haggai, si Zerubbabel, si Joshua the high priest, at maging ang mga Israelita, mga tao ng Huda during this time, magpatuloy kayo, gumawa kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, magagawa ninyo yan. Bakit? Sapagkat sumasa inyo ako ngayon na Panginoon ng mga hukbo. Sumasa inyo ako ngayon. Si Zerubbabel the governor, Joshua the high priest, even the people of Judah, nagawa nilang tapusin yung pangalawang templo because God was with them. Kasama niyo po ba ang Diyos sa church na ito? Kung kasama natin ang Diyos, kukumpletuhin niya kung ano man ang kanyang simulan sa pamamagitan ng mga tapat na tao na gumagawa ng dapat nilang gawin. Kung sinasabi niyo kasama niyo ang Diyos sa church na ito, ginagawa niyo po ba ang dapat ninyong gawin? Pangalawa, panguling subpoint, the work of God will be completed even through small things. Verse 10a. Ano sabi diyan? Sapagkat sinong humamak sa araw ng maliliit na bagay, sapagkat sila'y magagalak at makikita nila ang batong pabigat sa kamay ni Zerubbabel. May ginamit po ditong batong pabigat. Ano yun? Sa English, plumb line. Eh, yung mga marunong magkarpintero dito, alam yung plumb line, di ba? Yun yung pabigat na mayroong string. Ginagamit po yan sa construction para po ma-determine ang isang straight vertical line. Hindi po ako karpintero na ginugel ko lang yan. Pero nakakita na ako kung paano gawin yan ng mga matatandang karpintero. I think mas modern na yata ngayon. Hindi na gumagamit ng plumb line. Hindi na gumagamit ng... Hindi ko alam kung anong isaktong Tagalog niyan Hulog. Pahulog. Salamat po. Yun ang Tagalog ng plumb line, pahulog. Pero alam niyo po ba, yung pong salitang ginamit dito para doon sa salitang plumb line can also be translated as tin stone. Yung pong tin stone ay isang ceremonial stone na ginagamit to commemorate the completion of a building project. Parang doon sa verse 7 na ginamit top stone, ibig sabihin, itong binabanggit dito sa talatang 10, katulad ng sa talatang 7, it refers to the completion of the temple. Whatever the correct interpretation may be, bahala kayo kung anong gusto ninyong interpretation,
You can have your own. But what is really important here is the fact na darating at dumating yung panahon na yung pangalawang templo natapos. Natapos yung pangalawang templo. The second temple was finished in 516 BC. It took 20 years. 20 years po bago natapos yung pangalawang templo. At yung trabaho po ng pagtatayo ng pangalawang templo, nakumpleto siya, pero hindi siya nakumpleto ng mabilis. This reminds us that the work of the Lord will not be always great, and they will not be always done in the shortest possible way. E ngayon po kasi mahilig na sa mga instant ang mga tao. Gusto yata pati sa church maging instant na. Instant member, instant conversion, instant mega church. No? Anong ginagawa ng maraming mga churches ngayon? They innovate methods, ways on how to achieve these instant things. Hindi po ganoon ang gawain ng Panginoon. Minsan, ang gawain ng Panginoon nangangailangan napakatagal na panahon ng pagtatrabaho at paghihintay. Katulad din naman ng ginawang paghihintay ng mga tao mula sa lumang tipan bago dumating ang ipinangakong Mesyas. Actually, at this particular point, dito sa sulat na ito ni Zechariah at ang mga taga-Huda, bumilang pa sila ng 400 years before Jesus Christ was born. Kasi na ba si Jesus Christ? Jesus Christ is the true temple. Di ba? May kaugnayan dyan sa kanilang rebuilding of the second temple. It took 20 years para sa kanila mabuo yung pangalawang templo. Pero yung plano ng Diyos sa pagpapadala ng kanyang totoong templo, ang kanyang bugtong na anak will need 400 years more. Pero hindi ibig sabihin nun, dapat talikuran na natin at takbuhan ng gawain ng Panginoon. Dapat hintuan na natin ang paghihintay sa pangako ng Mesaya. Hindi, magpatuloy. Magtiyaga. God's work may take long, yet it will surely come to completion. No matter how long it will take, we will continue until it is done. Kaya sana po yung mga covenant members na nakatayo dito, 19 na po yata kayo ngayon, magpatuloy. Kahit gaano katagal ang abutin hanggang makita natin ang katapusan ng gawa ng Panginoon sa iglesia nito. Another phrase, the day of small things. So yun yung nakalagay sa ating theme. Araw ng mga maliliit na bagay. Ano ibig sabihin yan? It may refer to both the slow and frustrating progress ng paggawa ng pangalawang templo bago ito natapos. The long and painful process and the outcome that was nothing close. Actually, yung pangalawang interpretation nito, pwede yung bukod sa matagal na proseso bago natapos yung templo, nung natapos na yung templo, yung quality ng temple, hindi kasing ganda ng unang temple. Diba tandaan mo, ito po yung pangalawang temple na sa Jerusalem. The first one was destroyed. At maaaring marami dun sa mga nananatiling buhay nung panahon na ito, matatanda na siguro sila, naalala pa nila yung splendor ng unang temple. And then pag nakita nila yung pangalawang temple, bakit ganyan yung temple? Hindi kasing ganda ng unang temple. Siguro yung iba sa kanila nagtatanong, kung talagang ang Diyos ang nagpasimula at tumapos ng gawain na ito, bakit ganyan ang quality ng temple na yan? Bakit hindi kasing great nung first temple? Bakit sisimulan ng Diyos ang bagong buhay ng kanyang mga tao sa sarili nitong lupain na nagsisimula sa isang payak na templo? Bakit hindi niya pinasimulan sa isang dakilang templo? Why start it with small things? Ako po naniniwala, sinadya po ng Diyos na ang templo ay hindi maging kasing ganda ng unang templo. Kapag gusto niyang sabihin at gusto niya ipakita sa bayan na ito, kaya ko rin gumawa ng mga dakilang bagay kahit sa mga simpleng pamamaraan at sa mga simpleng bagay. Kaya ko pa rin punan ng presensya ko ang templo na ito kahit hindi siya kasing ganda ng unang templo.
You will still enjoy the benefits of my presence even with this simple temple. Yan ang gustong sabihin ng Panginoon. God's greatness is not hindered by the use of small things. Tandaan natin yan, mga kapatid. All throughout Scripture, pinatunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng mga small, weak, and insignificant things and people. Sa Old Testament, Abraham. Yan ba si Abraham? Isa siyang sinungaling, makasariling pagano, pero ginamit ng Diyos na maging ama ng mga malalaking bansa. Naging ama ng bayan ng Israel. Moses. Sino ba si Moses? Isang taong awkward, full of excuses. Diba? Sabi niya, wag ako, bulol ako. Paano pa pinagsasasabi, no? Para hindi lang siya isugo ni Yahweh, para palayain ang kanyang bayan from Egypt. Pero in the end, he was mightily used by God to deliver His people out of bondage. David. Sino ba si David? Isang pastol. Pero sa pamamagitan niya, binuo at kinonsolidate ang buong kaharian ng Israel. Time and time again, gumagamit ang Diyos ng mga simple, insignificant, weak people and weak things to accomplish His purposes. We go to the New Testament. Kita natin ang mga alagad. Sino ba yung mga alagad? Diba sabi, mga walang pinag-aralan. Diba? Marami sa kanila, despised by society. Pero ano pong ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga disipulo na to? He turned the world upside down because of them. Paul was a blasphemer, an enemy of the church. Pero nang siya'y na-convert, ginamit ng Diyos ng mga pangyarihan para magtayo ng mga churches, para sumulat ng pinakamaraming letter sa New Testament. Kahit ang kanyang katawan, puro weaknesses, puro kahinaan. He was not strong. He was not a mighty man. Pero ginamit siya ng Diyos to do mighty things for the kingdom of God. And of course, the best example is none other than the Lord Jesus Christ. Ang ginawa ng Panginoon, He became weak. He became small for the sake of God's plan to save sinners. Diba? Ang Diyos na dakila, ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay, sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, nagkatawang tao, naging mahina, naging mahirap, naging maliit, naging insignificant, para iligtas ang mga makasalanan. The power of God is best proven when He accomplishes His great work through the weakness and smallness of His people. Ano po sabi dun sa 2 Corinthians 12:9? Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang kapangyarihan ko ay lubos na nahahayag sa kalakasan, karamihan, hindi, sa kahinaan. Sa kahinaan. Malakas ang Diyos sa pamamagitan ng kahinaan. Malakas ang Diyos sa pamamagitan ng maliliit na bagay. Malakas ang Diyos sa pamamagitan ng mga insignificant things. Pwede rin natin sabihin, malakas ang Diyos sa pamamagitan ng small churches. Tama ba? Pwede ba yon? Pwede ba maging interpretation yon? Pwede maging application yun. Why? What's important is, ang Diyos yung gumagawa. Tayo, kasangkapan lang kahit tayo mahina. It is not the completed temple and how the work was accomplished that really matter. Ang Diyos gumagamit ng mga mahina, insignificant, and even small things to accomplish His great purposes. Maaaring nasa panahon tayo na nakikita natin small things. Pero kung tayo nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, gagawin ng Diyos ang kanyang gusto at tatapusin niya ang kanyang sinimulan sa pamamagitan nating matapat na naglilingkod kahit tayo mahina, kahit tayo simple, kahit tayo maliit. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Zerubbabel at binigyan siya ng kakayahan kasama ang tao ng Diyos na makita ang katapusan ng templo. Tinapos ng Diyos ang kanyang templo.
Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, kaya nating gawin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, kahit na sa panahon na ito, we are only seeing small things. Ang konti, ang liit ng church namin. Insignificant kami. Hindi kami popular sa lugar namin. It doesn't mean that God is not accomplishing His purposes through us. We will see in the end how God will glorify Himself through what He has done, even through small things. Providence Reformed Baptist Church, you may be working right now during the days of small things. Konti, maliit, mahina. Nasa gitna na isang maingay na community. But remember that as long as we faithfully serve our God, relying on the power of the Holy Spirit, we will see great things being accomplished through us. And in the end, despite huge obstacles, God will glorify Himself through us. Siguro yung iba hindi na maaaring maabutan pa yun ang buhay siya. Ako hindi ko alam kung buhay pa ako pag nakita ko kung ano yung mga gagawin ng Diyos sa aming maliit na iglesia at sa pamamagitan ng aming maliit na iglesia. Pero ang mahalaga, ngayon, anong ginagawa natin ngayon? Are we doing this on our own effort and power, or we are doing ministry by the power of the Spirit? If we are, then ano sabi ng Panginoon, I will be with you and I will see it until the very end. I will complete the work. So let us continue doing what we ought to do with the faith that God can deliver great things even through small things. He will glorify Himself through His own means and only through His own power. Happy 9th anniversary to you, brothers and sisters. May the Lord continue to bless and sustain you until the very end. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa aming pong panahon ng pag-aaral ng iyong salita. Kahit po ang pamamaraan na ito ay simple, payak, even with great obstacles, in fact, pero naniniwala kami by the power of the Spirit, ang mga salita mo, ilalagay mo sa aming mga isip at puso at gagamitin mo to encourage us to continue whatever you have started dito po sa lugar na ito, sa aming iglesia. Kahit po ngayon ay panahon ng mga maliliit na bagay, it doesn't mean you're not accomplishing great things. In fact, you are. At darating po yung panahon that this church, all of them will see how you did it and how you glorified yourself in the end. Not by our own power, but through your Spirit, even through small things. Pagpalain niyo po ang church na ito sa mga susunod pang maraming taon ng kanilang existence. At hindi po namin alam if you will allow them to stay here in this community or we will put them somewhere else. Pero kahit na naman maging lugar at context namin, kahit na naman yung maging situation namin, the work has been started. At ikaw ang nagsimula niyan. At ikaw din ang nangako sa pamamagitan ng Espiritu at ng iyong mga resources. Outside of ourselves, this work will continue and it will be completed in the end. At syempre sa huli, walang ibang mabibigyan ng kaluwalhatian kundi ikaw lamang, o aming Diyos. Kaya po salamat sa lahat ng ito. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.